Kaya't naman, hindi kayo magtataka that if there's one thing, I will not leave this office until I fix this. This is it. This is one of those things. So, ang sabi niya, I will not leave office until I resolve this. Hindi ba? So, sabi ko nga sa inyo, pwede ha, na ginagamit niya lang itong issue na to para kunyari, busy siya, para kunyari may ginagawa siya, at ang keyword dito, I will not leave office until I resolve this. So, paano kung hindi mo ma-resolve yan? Hindi ka na aalis sa Malacanang. Pumunta siya sa Cannon Road. Well, natutuwa ako kasi si Bongbong Marcos kahit papaano ay ayan na, nakikipag-collaborate na siya kay Magalong. Parang kasi 'di ba tinanggihan na nila yung pakikipagtulungan ni Magalong. So ngayon etong si Bongbong kahit papaano siguro gusto niya makuha yung simpatsya ng tao. Kaya kinuha niya si Magalong sa kanyang tabi para i-report etong isa pa. Etong isa pa na flood control na palpak na proyekto. Kaya pakinggan natin at ating reaksyonan ng mabilisan. 60 million that the government spent for this project had no effect whatsoever as to protect the slope. Parang walang ginawa. Good morning. I am here together with Mayor Benji Magalong to inspect some of these problematic again flood control projects. I think you can see for yourself. I think ka nang I think. Ano ba talaga? Make up your mind. Anong I think? Magtagalog ka na lang kasi kung alam magaling ka naman mag-English pero I think ka nang I think hindi proper. Sabihin mo na palpak talaga tong flood control. Kung palpak, hindi yung I think ka pa. Na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito. Dahil yung ginawang slope protection supposedly dito ay bumigay ka agad. Sinama. Pati yung slope protection na dapat na nandyan na hindi ginawa. Good. Ay bumagsak dito, mabigat, nasira yung kalsada. Tapos nakita namin yung erosion sa ilalim ng kalsada, which is the most important part, ay wala na-erode na dahil yung ginawa. Yung erosion, na-erode. Erosion na nga, na-erode pa eh. Alam mo, sa totoo lang, itong interview na to napakadali eh. Kung talagang ang plano mo, BBM, ay i-expose yung katiwalian dyan, simple lang yan eh. You don't have to justify. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit palpak itong proyekto na to. Una sa lahat, alam naman ng tao, wala kang alam dyan. Alam naman ng tao, di ka engineer. Alam naman ng tao na mahina ang kokote mo. Simple lang yan eh. Ito, pina-inspect natin. Ito, inireport sa atin. Sabi, itong proyekto na to, palpak daw ito. According to the engineers, mahina ito at delikado. Delikado na to dahil gumuguho na, mahina yung mga pundasyon, mahina yung design. So, hindi mo na kailangan pang sabihin, itong ganito, itong ganyan, yung lupa, nag-i-erode, ganito, ganyan. Hindi mo na kailangang sabihin yan. Sabihin mo, isa itong project na ito na ganito kalaki yung budget, pero kinurakot. Kitang-kita nyo naman, kayo na ang humusga. Palpak ito at kasama ito nga si Magalong. Wala naman si Magalong dito kung hindi palpak yan. So palpak ito. Ngayon, ang kontraktor si ganito. Project ito ni Congressman ganyan. Ganun. Simple. Di ba? Gumastos tayo ng ganito kalaki. Dapat yung kontraktor nito, ang may-ari si ganito, bibigyan ko sila ng isang araw para magpaliwanag. Kung hindi sila magpapaliwanag, ipaa-aresto ko ang mga putang ina niyan.
Simple, di ba? Tingnan niyo kung paano niya chinachapsuy itong interview na to. Ang protection wall ay ubod ng hina, ubod ng liit. At you will see it later. You can see it there sa ilalim ng tunnel. Talagang na-erode na. Turo ng turo, parang ganun, no? Di ba? I mean, parang bata. Parang bata na nagre-report sa eskwelahan. Tumuturo-turo pa. Simple lang, yan. Yung tulay. Yung loob, ganito. Yan, ganyan. Hindi yung... sa pagre-report pa lang, mali na eh. Sa totoo lang, kung ako magre-report to, saglit lang to eh. Walang alisan ng mata sa media. Alam ko kung ano yung mga irregular dito. At masasabi ko kagad kung ano yung gustong marinig ng tao. Ngayon, tanungin mo ako, gusto mo bang marinig kung ano yung fault netong putang inang project na ito? Wala akong paki sa fault. Kung faulty yan, ang mas importante sa akin, malaman sinong congressman ang nag-propose niyan, sinong DPWH ang nagbigay niya, nag-award niyan, sa kung kaninong construction firm in-award diyang hayop na yan. Kung mayroon na tayong figure, kung magkano yung budget, ang tanong, magkano ang katkong? Oo, magkano ang ninakaw? Ang estimate natin na value nitong ginawa na to, if this is completed, magkano? Hindi ba? Sino ang may-ari ng construction firm? Ilabas yung pangalan para, di ba? Para baka sakali makasampal man lang tayo, baka makasalubong natin sa kadaanan yan. Di ba? Simple, hindi na namin kailangan marinig ano yung mga fault niyan. Dahil yung slope protection dito sa baba, sa tabi ng ilog, ay napakababa at napakahina. Kaya nung pumasok yung tubig, nung bumigat yung tubig, tangay kaagad. Kaya makita mo rito, tangay na itong lahat. This was all destroyed because of the landslide here, the rock slide here, and the erosion under the road. Lakas ng tama, no? Tamang turo, doon, dyan, doon. Ano to, parang nagtatraffic eh. Now, the project that was supposed to take care of this cost us 260 million, more or less. 260 million. The 260 million that the government spent for this project had no effect whatsoever as to protect the slope. Parang walang ginawa. Sana pareho lang. Kung hindi, wala silang tinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope protection, ganun din ang nangyari. Oh, Kaya tapos ang valor ng kanilang trabaho is zero, complete zero. Oh. And here's the other thing, that's why I keep talking about economic sabotage. Ang feedback natin from kasi tinamaan siya eh. Doon sa economic sabotage, putang ina niyan. Kasi graft and corruption yan eh. Graft and corruption. Yung economic sabotage, one of the case. Pero yan yung una mong naisip na ikaso nung nakaraan na nagpunta sa Bulacan. Economic sabotage, putragis yan. Plunder, graft and corruption. Ganun kaagad yun. Sa economic sabotage, ang tinitingnan niya, yung dami ng pwedeng mawalang pera dahil sa maling ano na to, proyekto, dapat ang tinitingnan mo dito, yung project mismo. Okay? Yung project mismo, magkano yung buwis ng taong bahay na sinayang dyan? mayor and from the other, the mayor of Tuba is also here. Oh. Mayor Clarita. Come join us. Clarita. Halika, mayor. Dito ka. Oh, we are talking to the mayor in terms of the effect on businesses. Because of this, because nagsara ito, hindi na magamit ito, in terms of business, 30%, 35%, I think is the number, 35% kaagad ng kanilang hanapbuhay ay nawala dahil dito. So it is not only the damage, the physical... Diba? Engot. Engot ka talaga. Tinitingnan mo yung economic implications niyan para mag-come up ka with the economic sabotage. That's just one case.
Aside from economic sabotage, Anti-Graft and Corrupt Practices Act RA 3019, isa na yan. Ayan na, oh. Tapos, plunder. Dahil more than 50 million yung ninakaw nila dyan. So, plunder yan. Malversation of public funds, Revised Penal Code, Article 217. Oh, ano pa? Oh. Ano pa? Falsification of public documents. Kasi sinabi nila na completed yan kahit hindi naman. Oh, administrative cases dahil lalo na kung sila ay civil service member ng civil service. Grave misconduct, dishonesty, conduct prejudicial to the services or to the service, di ba? Ano pa? Napakarami. Economic sabotage. Halatang mga tropa mo yan eh. Parang tropa mo yan eh. Mantakin mo. Anong ikakasok sa kanila, Sir? Ghost Project. Economic sabotage. Tangin lang yan. Hayop yan. Ang dami-daming pwede mong maisip. Alam mo talagang walang alam or talagang palabas lang niya to. O alam mong palabas lang niya eh. O sige, tingnan pa natin kung ano sasabihin niya rito. Damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. Naghahanap buhay lang naman itong mga taong ito. Tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanap buhay para ibulsa ang pera ng gobyerno. Kaya't naman, hindi kayo magtataka that if there's one thing, I will not leave this office until I fix this. This is it. This is one of those things. So, Yun very ang clear. Here we go again. Yun ang mabigat doon sa sinabi niya, mga bossing. Yun ang mabigat sa sinabi niya. Nakuha niyo yung sinabi niya. Tingnan niyo ha. Ang sabi niya, I will not leave office until I resolve this. So, hindi daw siya aalis sa kanyang pagiging presidente hanggat hindi niya nare-resolba itong corruption na to. Ang tanong. Oo, ako nagulat din eh. So, ang tanong, ano na bang mga hakbang ang ginawa mo? Sino na ba sa mga putang ina niyan ang pinangalanan mo? May kinasuhan ka na ba? May nakulong na ba? Pag ni-name drop nga, wala ka eh. Paano mo mariresolve yan? Puro ka lang bisita. Hindi ba? So, sabi ko nga sa inyo, pwede ha, na ginagamit niya lang itong issue na to para kunyari, busy siya, para kunyari may ginagawa siya, at ang keyword dito, I will not leave office until I resolve this. So, paano kung hindi mo ma-resolve yan? Hindi ka na aalis sa Malacanang. Yan tayo eh. Yun naman yata talaga ang plano nyong gawin eh. Na manatili kayo sa kapangyarihan hanggang sa mamatay kayo eh. Hindi pa pwede yun, sir. Kahit hindi mo yan masolusyonan, alam mo hindi mo masusolusyonan yan. BBM, huling 3 taon na lang. Wala ka pang project na nasisimulan. Imaginein mo sa 3 taon mo, anong gagawin mo? Huhulihin mo yung mga kupal na yan? Hindi mo matrabaho yan. Di ba? Pinangalanan mo yung ang trabaho mo talaga, pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Magpagawa ka ng maraming mga infrastructure. Tangina, wala ka ng infrastructure, palpak pa yung mga ilang ginawa. Hayop yan, yung build better more mo kasi. Multo eh. Tragis yan. So, mas mabuti pa, mag-focus ka doon sa mga bagay na makakatulong sa buhay ng mga Pilipino. Maganda yan, yung ginagawa mo dyan sa flood control. Pero para sabihin mo na, hanggat hindi mo na-resolve yan, hindi ka aalis. Putangin na yan, 3 taon ka na lang dyan.
Yung unang 3 taon, alam mo naman na may mga ganyang kabulastugan dyan. Sinabi na nga daw sa ni Inday yan. Di ba, sinabi na sa ni Inday na may nangangatkong sa DepEd. Hindi mo daw pinansin. Tapos ngayon, bigla kang mag-iiyak. Tapos mukhang advocate ka na ng mga corruption sa Pilipinas. Ang unang dapat na kinukumpronta mo dito, yung pinsan mo tawagan mo, pinsan, ano ba to puta? Ayusin natin, hindi pwedeng ganito. O magnanakaw yung mga kontraktor nyo. Di ba, wala ka namang ine-expose na tao. Wala kang pinapakulong, wala kang dinidimanda. Paano mo masusolusyonan yan? Pasyal-pasyal. Panglima na yata nating inspeksyon ito. Panlimang inspection mo na. Hindi mo sinabi kung sino na mga tao yung involved dito sa mga palpak na to. Kasi kung ikaw sinasabi mo, walang walang proyekto talaga Basura talaga, palpak talaga kung palpak naman pala talaga, bongbong, ano pang ginagawa natin? Abay, dapat magano na tayo, magtrabaho na tayo, di ba? Magpakulong na tayo. Di ba? Maglabas ka na ng pangalan. Papakitaan kita mamaya kung paano umaksyon si Pangulong Duterte sa mga ganitong issue. Masyado kang puro ka pa media, puro ka pa presscon. Pero yung gusto talagang marinig ng taong bayan kasi dito, bongbong, is yung sino at kailangan may makulong. Hindi ako aalis sa posisyon hanggang hindi ko nare-resolve to. Puta, hindi mo re-resolvein yan. Kasi gustong-gusto nyo manatili kayo sa posisyon hanggang sa kabilang buhay. So, delikado tong binitawan niya. Baka mamaya ginagamit nyo lang tong mga issues na to. Bibigyan nyo kami ng ipapile up nyo yung napakaraming mga exposés na ito. Tapos ito yung gagamitin ninyo para, ayan na, hawakan nyo na yung kapangyarihan hanggang sa kamatayan. Hindi pwede yan, sir. Di makakalusot yan. So 2028, magkakaroon tayo ng eleksyon. Marisolve mo yan o hindi? Hindi mo mariresolve yan, BBM. Naniniwala ko, hindi mo mariresolve yan. Unang-una sa lahat, di ka man investigador. Hindi naman ikaw ang lilitis sa mga hinayupak na yan. Ang pwede mo lang gawin, utusan yung mga ahensya ng gobyerno mag-imbestiga at may makasuhan na agad-agad. Pero nagbigay ka na ba ng marching orders sa mga kinauukulan? Si Bunuan nga ayaw mag-resign kasi daw hindi mo pa siya pinagre-resign. Kita mo na nga katarantaduhan, napakaraming katiwalian na yan. Ilan na yung binisita mo? Kamo 5. Tapos si Bunuan pa rin ng DPWH Secretary. Ultimo si Bunuan nga hindi mo masuspindi. Tapos gusto mo pang ayusin to. Paano mo aayusin kung baka naman kayo magkakakutsaba dyan? Always the same. Now, we will go to the next site. Yun naman, yung rock netting. Yung tinatawag na rock netting. Kung makita ninyo, may mga netting na dinalagay sa Unang-una, because napaka-notorious ng rock netting sa corruption, pinagbawal na ang rock netting. So, pero ginawa pa rin. Pinagbawal na yan Pero ginawa pa rin. Bukod pa doon, kilala ko ang supplier ng rock netting. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang chinarge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. So 75% ng kontrata kinikback. Tapos So, that's the situation we are facing. Kaya't malala ito. Alam na namin, sir. Sa totoo lang, Panginoon na ang nagpakita sa amin ng kapalpakan na yan. Alam na namin yan. Do not tell us what we know already. Ang gusto namin malaman from you is, ano yung mga steps na gagawin mo? Sino ang didimanda natin? Sinong kumikbak dito? Kasi natatandaan nyo, noong si Tebes, noong si Pastor, ang bilis nyong mag-akusa, mga putang ina nyo. Ang bilis nyong mag-akusa kapag kaalyado ng mga Duterte.
Pero kapag alyado nyo, pucha, pinoproteksyonan nyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong mga pangalan na sinasabi. Sasabihin nyo na naman, ayaw naman natin ng witch hunt. Ayaw naman natin ng... Gago ba kayo? Si Pangulong Duterte nga, walang kaso sa Pilipinas, ipinatapon nyo sa ibang bansa eh. Si Pastor Apollo Kibuloy nga, dismiss yung mga kaso, pinabuhay nyo, tapos kinulong nyo eh. Tangina nyo, hindi kayo mabait. Huwag kayong magbait-baitan. Hanggat hindi kayo naglalabas ng mga pangalan, ini-expose ninyo kung sino-sinong mga haudas na yan, hindi kami maniniwala sa inyo na sinisir kayo dyan. Hanggang si Bunuan, DPWH Secretary pa rin, bongbong naglolokohan lang kayo. Kami naman, hindi kami naniniwala sa iyo kahit naman dilaan mo yung kalsada nyo, wala kaming pakialam eh. Kahit nga lumundag ka dyan eh, sa bangin, mabagok ang ulo mo, wala kaming paki eh. O ang pakialam namin dito, ano ang gagawin mo, sinong ipakukulong natin, sinong iimbestigahan, magbigay ka na ng order. Imbestigahan nyo tong mga taon to, itong mga ano na to. O hindi ba, mantakin mo yung Diskaya meron siyang interview, 2 interview. Pinapakita nila kung gaano sila kayaman at inamin nila doon na yumaman sila dahil sa DPWH. Oh, ano bang ginagawa mo? Eh di i-call out mo na sila. Oh, di ba? Oh, bakit hindi mo ginagawa? Bakit wala ni isang kontraktor, pangalan ng kontraktor na binibitawan mo? Tsaka hindi nga lang yun. Si Bunuan, sekretary pa din hanggang ngayon sa dami ng kagaguhan na yan. Di ba? Ibig sabihin nun, wala kang gustong solusyonan, BBM. Gusto mo lang talagang magmukhang concern ka doon sa mga ghost projects na yan para hindi ka madamay balang araw because yung mga pera na yan na sinayang sa mga projects na yan, may lalabas dyan na mala Janet Lim Napoles na lahat ng sisi dun nila ibubunton para mawala sa kanila yung sisi. Pero kung titingnan mo, kay Janet Napoles, putang ina, kasangkot ka pa nga eh. Diba? Sinabi nga ni Cayetano, sangkot ka pa dun sa mga corruption kay Janet Lim Napoles eh. O hindi ba? Pero ngayon kita mo, alam mo, talagang kilala mo kung sino yung mga supplier, alam mo kung ano yung tirada dyan. O isangkot ka din sa mga ganyan noon eh. The other item that I have begun to learn from the LGUs, buti na lang nandyan yung LGU na nakabantay. But the LGUs are complaining. Dati, ang sistema, pagka may project sa isang lugar, halimbawa, mayor ako, na may project ng DPWH o contractor doon sa lugar ko, magkukonsulta sa local government. Hindi lang, pag malaking project, hinihiring yan from barangay to municipal to province. Walang ganun. Walang ganun na ginawa dito sa lahat na ito. Eto pa, kapag tapos na raw yung project, dati, nung gobernador ako, may acceptance ng local government. Sasabihin ng local government, okay, maayos yung inyong ginawa. Tinanggal na yun. Kaya't hindi mag-inspeksyon sila, pero wala na silang magawa. Inspeksyonin nila, sasabihin nila, hindi magandang Alam na, wala kaming paki. Wala kaming paki sa alam mo. Alam na namin yung scam. Alam na namin yung mga pagnanakaw dyan. Pinapalabok mo lang kami. Ilabas mo kung sino yung mga didimanda natin dito. Puro ka istoryahe. Wala ka namang ginagawa. kaayos pagkagawa, hindi sapat o mahina or whatever, wala nang magawa yung local government executive. So tinanggal yung SOP na yon. That SOP is that before you release the project to the local government, kailangan tanggapin ng local government. And that's something that we will reinstitute. Yun ang ibabalik natin. Because the local government, alam nyo naman ako, matagal ko na sinasabi, because of my experience as governor, ang local government, wala kaming ginawa, kundi araw-araw, tinitignan, ini-inspeksyon namin lahat yan. Hindi yung minsanan. Every single day, we walk around, go around, we hear reports from ordinary people, hindi yung mga opisyal, but ordinary people, and kaya na silang nakakaalam. That's why that acceptance is so important. And that's what we are going to reinstate. That's going to be one of the measures that we think. Bakit yun ang inintay namin? Oo, bakit nila tatanggalin? Oo, hindi pwede yun.
Hindi pwede yun. Kasi kung hindi tanggap ng local government, maliwanag, may problema yan. If the local government hindi masaya kung magkaroon ng slope protection, hindi na masasara yung kalsada. Masaya kami pag mayroong flood protection, hindi na babaha. Di siyempre tatanggapin ka agad kung maganda. Pero kung hindi maganda, sila rin ang magsasabi. Dahil silang nakakaalam. Sasabihin yung... Uy, sabi mo kay Chua yan. Hindi ba yan ang iniiyak ni Chua? Na binabypass niya si Isko Moreno. Chua, ito na si Bongbong na nagsasabi hindi nyo dapat binabypass ang LGU. Kailangan lahat alam ng LGU kung ano yung nagaganap. Ba't nagagalit ka kay Isko? Na sinisita yung mga pinagagawa ninyo na hindi kayo nagpaalam sa City Hall. Ito na sinasabi ni Bongbong hayop yan. Dinagay ninyong riprap, masyado mababa. Dahil yung baha rito, umaabot dito, hanggang dito lang yung pader ninyo. All of those things. So those are the things that we have to correct. But over the years, these abuses only came about kasi pinapalitan ang sistema. Tanga ka kasi. Meron ng proyekto si Pangulong Duterte. Kumpara mo yung mga proyekto ni Pangulong Duterte sa proyekto nyo. Tangina, yung sa inyo, buti pa nga yung merong in-install na nasira Pero ang masaklap yung walang in-install at all, putangina, nagnakaw na lang talaga. As in, bakit pa tayo maglalagay ng simento? Nakawin na natin pati yung pang simento. Pirmahan na lang natin pare-pareho. Ganun na nangyari sa administrasyon mo kung sisisihin mo, si Duterte, marami rin naman sumablay. Nakita mo, maganda, kahit pa paano, maganda pa yung mga struktura niya hanggang ngayon. Ikaw, wala talagang struktura kahit isa doon sa mga pinuntahan mo Di ba? Yan ang sinasabi ko sa iyo, sir. And dinadaya lang talaga. No consultation with the local government, no acceptance from the local government, all of that. Kaya no consultation from the local government, no acceptance from the local government. Chua, makinig ka. Nagagalit ng presidente. Kailangan nyong makipag-coordinate sa LGU. Hindi kayo nagdidesisyon dahil national kayo ang gagampanan na role ng ating local government dito sa ating mga ginagawa para maayos na. Marami. Well, si Mayor Benji has been very very vocal about the problems that we have. That's why napunta ako dito. And the comments and the sumbong that have been arriving at our website has been very, very useful. Kaya ipagpatuloy sana ninyo ang inyong pagsumbong, and I'm not just talking to local government officials, kahit sino. Basta't may alam kayo, sabihin ninyo sa amin, pa-inspeksyon natin, kung may problema, ayusin natin ang problema. Here's the problem here. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera. So kanina pa, for the past 9 minutes, wala kaming narinig sa bibig mo kundi yung reklamo mo. Na hindi naman namin kailangan kasi mas kailangan ng taong bayan yung aksyon mo. All talk, all bark, no bite. Kahit anong kahul mo, hanggat hindi ka mangangagat, hindi maniniwala sa iyo yung tao. Sa 9 na minuto, wala kang ibang ginawa kundi i-expose yung nakikita mong problema. Ang tanong, anong solusyon mo? Sino ang anuin mo, ang papanagutin mo dito? DPWH ba? Congressman ba? Yung contractor ba? Sino? Sinasayang mo yung oras ng mga Pilipino. Wala ka naman talagang plano. Puro ka lang pasyal. Pupunta ka sa lugar, mag-ocular inspection ka. Baka mamaya niyan, totoma na kayo niyan. Di ko sinasabing ganun Sabi ni kasi ni Inday, amoy alak daw to. 10:00 pa lang ng maga Baka naman mamaya, pasyal lang na yun ng pasyal dyan pagkatapos yung puntahan, pinasyalan, ano nang gagawin susunod? Pupunta na naman sa ibang lugar. Papakita na naman yung
kapalpakan, ipapaliwanag nyo na naman. O tapos, itong 10 minuto na to, inaantay ko na magbitaw ka ng maanghang na salita para sa mga magnanakaw sa gobyerno. Wala eh. Wala kang binatikos na congressman, binatikos na kontraktor, binatikos sa DPWH. Wala. Puro ka lang reklamo. Puro ka lang general information. Pero yung information na pinaka-importante sa lahat is sino ang putang inang makukulong dito? Wala. Kung tapos sasabihin mo, hindi ka alis hanggat hindi mo nare-resolve lahat to. Wala kang mariresolve, Bongbong. Wala kang nga nagawa lakaran 3 taon eh. Ano pang kaya mong gawin sa susunod na 3 taon? Eh di wala rin. Sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my top of the head estimate. 500 million ito para ayusin. Thank you, sir. At least. Kasi hindi lang itong nakikita ninyo rito eh, kundi hanggang dun sa loob eh. Hanggang dun sa ilalim nitong tunnel eh. So there's a lot of work that needs to be done. So how can you tell me that it's not economic sabotage? Kinuha mo yung 260 million, wala kaming nakitang effect dun sa kanyang ginawa na kontrata. Tapos para ayusin yung binigay ninyong problema sa amin, it will cost another 260 million, probably double 260 million, hanggang 500 million na yan. Siniset niya na yung isip nyo. Doble. So pupondohan nila ulit to. Putang inang galing, doble kita. Kumita na nung una, kikita ulit. Dahil syempre, kailangan nilang gawin eh. Ito kasi yan na Sir BBM. Yan, sinabi mo na yan na it will, nagagastos pa tayo ng doble para lang mapagawa to. Kabobohan eh. Bakit? Hindi ba may hearing nung nakaraan si Senator Cayetano tungkol doon sa yung mga nag-collapse na tulay o mga tawag dito renovation, strengthening or restructuring, whatever. May project to, inaward nyo sa DPWH, di ba? Yung DPWH, inaward to sa contractor. Hindi masaya yung national government doon sa proyekto. Ano ibig sabihin nun? Nag-deliver ba yung contractor? Hindi. Bakit? Kasi nga, hindi ka sumaya. Ayaw mo nung ginawa niya, therefore, dapat ulitin niya. Bakit taong bayan na naman magbabayad, BBM? Bakit sinasabi mo na para maayos ito, kailangan na naman nating gumastos? Bakit tayo? Bakit hindi mo pagastusin yung contractor na binigyan nyo nitong project ninyo? Di ba dapat yun? Di ba? Dapat yun ang kasi halimbawa, nagpagawa ka ng bahay. Ito kontrata natin, 3 palapag. Ang ginawa, 2 palapag lang. O anong gagawin mo? Di ba magagalit ka sa kontraktor? Tapos, pipilitin mo yung kontraktor na gawin yun ang kontrata nyo eh. Yung 3 palapag. O kung halimbawa nagpagawa ka ng bahay na bilog, ang ginawa nung kontraktor, tatsulok. Hindi yun ang kontrata nyo, bilog yung kontrata nyo. Gibain mo yan, gawin mo ulit. Ganun yun. Hindi tayo gagastos ulit, Bongbong, halata kayo eh. Nahalata kayong mangungulimbat lang kayo dito eh. Sasabihin mo ba naman na kailangan na naman nating gumastos ng ganito kalaki? Kababuyan yan. Ang gagastos niyan kung mali yung ginawa ng kontraktor. O di yung kontraktor, pressurein natin na gawin nila ulit to at their expense. Kung hindi nila gagawin at their expense, putangin na breach of contract, ipako na sa krusya. Lunurin ng mga hayop na yan. Lahat ng assets nila, sequester nyo. Lahat ng assets nila, mga cranes nila, mga i-sequester ninyo, ibenta ninyo, tapos pampagawa nyo yan. Ganun yun, sir. May kontrata tayo eh. Tatapusin mo. Ito yung proyekto. Ito yung kailangan ko eh. Ito yung pinirman natin. Ito yung plano eh. Ganito kakapal yung bakal. Ganito yung itsura. Tapos pag-deliver sa'yo, iba. Hindi pwedeng ganun. Magre-reklamo ka. Hindi yan yung gusto ko. Ayusin nyo yan. Oh, sino magbabayad? Taong bayan na naman.
Binayaran nyo na sila eh. Sila yung hindi nag-adhere doon sa usapan ninyo eh. Bakit taong bayan na naman nasisingilin nyo para sa mga kabalbalan na yan? Style nyo, bulok. Alam na namin yung mga ganyan style. Oh, di doble kita nyo. Doble kita. Tama. Oh, ginastosan 250. Gagastosan na naman 250. Oh, di doble. Parang lumalabas, ninakaw yung 250. Ginawa talaga dun sa halagang 250. Sinong talo? Taong bayan. Ang inang utak yan. Tuyo. Kaya I don't blame anyone for being disappointed, frustrated, angry, and paying for blood. Okay, thank you. Wala, puros ano eh. Puros generic, walang kakwenta-kwenta. Basura na reaksyon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa